Praise God. Purihin po ang Panginoon. Ay, anayin niya ako pang bawat isa na tayo po ay tumayo. At handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos? Amen. Gitan nga natin yung mga katabi natin. Yan. Batiin muna natin sila ng good morning. Yan. Napakaganda mo ngayon. Napakagwapo mo ngayon. Ngayon lang. Yan. Purihin po ang Panginoon. Nagagalak po ako na masilayan muli ang inyong mga mukha. Nagagalak po para masilayan ang mukha ko. Ang mukha ng inyong katabi. Handa na ba tayo? Handa na ba tayo ibigay ang the best natin sa ating Diyos? Handa na ba tayo masilayan yung mukha ng ating Panginoon? Hindi mukha lang ang katabi mo, kundi ang mukha ng Panginoon. Amen po ba? Bago po tayo magsimula sa ating awitan, nais ko pong basahin po sa inyo ang verse po mula sa Romans 8 verse 37 to 39. Sabi po sa salita po ng Panginoon, ngunit kahit ganito ang kalagayan natin, ganap ang ating tagumpay sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghelo, anumang makapangyarihang espiritu ang sa kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? No one can separate us from the love of the Lord. At dahil doon, handa tayo magpuri. Dahil doon, naawit tayo. Dahil doon, sasamba tayo. Dahil tagumpay na tayo. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Purihin kasi kita kilain natin ang ating Diyos. O, dakilain ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Tunay kang dakila, wala kang kapantay, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa pagkantay sa'yo. Kami may katagumpayan, Panginoon. Kami malaya, Panginoon. Kami, Panginoon, Lord God, ay bumabalik, Panginoon, sa oras na ito sa iyo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa oras na ito, Panginoon. At hinahayaan ka namin kumilos sa buhay namin. Hinahayaan namin ang banal mong Espiritu kumilos sa oras na ito, Panginoon, sa aming mga buhay. At dinadakila ka namin. Wala nang ibang karapat dapat sa lahat ng pagsambang ito kung hindi ikaw lamang. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ang aming pinakamataas na papuri, pagdakil at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Tunay na tayo tagumpay na sa ating Diyos.
kami, Lord God, may pagkakataon na tumalikod sa iyo, Ama. May pagkakataon, Panginoon, na pinili namin ang mundo kaysa sa presensya mo. Ngunit isa lamang ang napatunayan namin. Iba pa rin sa piling mo, Panginoon. Iba pa rin sa presensya mo, Ama. Kaya ang hiling namin ngayon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Muli, Panginoon, ay ilapit mo ang puso ng bawat isa sa iyo. Masambahin ka, Ama. Kailangan ko, Diyos.
Ano ba bang nakita mo sa akin na nais mo? Di ko inakala ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Hindi na kasalanan ko. Kahit di kailangan sa'yong iyakan, ako'y di nalilitaw sa'yong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano bang nakita mo sa akin na ninais mo? Di ko inakala ang pinili mo. Kahit sa malilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Hindi na kasalanan ko. Kahit di kailangan sa'yong iyakan, ako'y di nalilitaw sa'yong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako'y tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong iyakan, ako'y di nalilitaw sa'yong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ikaw ay pag-ibig ko lang, di mo ako iiwan. Ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat o Jesus, tinapos mo ang lahat. Pag-ibig ko lang, di mo ako iiwan. Ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat o Jesus, tinapos mo ang lahat.
kami kahit di kami dapat-dapat, Lord God. Kaya naman ang lahat ng pagpupuri nito ay inaali namin, Panginoon. Itinataas, Panginoon. Lord God, at kami ngayon ay nagdiriwang na, Panginoon, sapagkat kami iyon na, Panginoon. At ikaw ay natagpuan na namin muli, Panginoon. O salamat naman. Salamat, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinapumilihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ng mga Diyos ay sabi na Amen. Amen. Hallelujah. Praise God, Panginoon. Ngayon po ang Panginoon, tayo po kayo pinagpala na at pagpapalain pa. Amen. Hallelujah. Sabi po na ate po namin kanina, ginawa ng Diyos ang lahat kahit tayo po ay hindi tapat. Pero ngayon po, sa oras po ito, hinahanap ng Diyos about sa atin ay yung katapatan po natin. Dahil doon po tayo pagpapalain ng Diyos sa ating pong katapatan. May nagtanong po, sabi niya ang ganon, dapat na po ba magbigay ng ikapo? Amen. Sabi po ganon. Tapos, sabi po niya, oo naman, dahil ang ikapo ay biblikal. Dahil sinabi ng Malakay 3:10, bigay ninyo ng buong buo ang inyong ikapo upang mabuksan ang dulungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Pero yung ikapo, iyan ay para sa Diyos na. Hindi po yan para sa atin. At hindi ka doon pagpapalain ng Panginoon sa ikapo. Kundi, ang magiging sukatan ng pagpapala ng Diyos about sa atin, yung tinatawag na offering. Amen. Yun ang magiging sukatan po natin. Kung kaya nga sabi ganun, ang nag-aasik ng marami ay mag-aani ng marami. At ang nag-aasik ng kakaunti ay kakaunti rin ang aanihin. Ano gusto niya marami? Konti. Siyempre wala namang sasagot ng konti. Gusto natin marami. Kaya, ang pagbibigay po ay basihan din naman sa puso ng bawat isa po sa atin. Kung paano natin pagpalain at paano rin tayo pagpalain ng Diyos sa ating pong mga kaloob. Nasa ating puso. Gano'n man niyang kalaki, gano'n man niyang kaliit. Hindi ng basihan, kundi ang basihan ng Diyos, yung puso ng bawat isa na magkakaloob para po sa Kanya. Amen po ba? Nais po ba natin na pagpalain tayo ng marami ng Panginoon? Maghasik tayo ng marami. Kung nais natin na konti lang, sapat lang, nasa sa inyo po yung desisyon. Pero kung nais natin yung sobrang pagpapala, iyan po yung nagmumula sa puso ng taong nagkakaloob sa Panginoon. So, so ito atin po yan ang ating mga kaloob at sama-sama po natin itong idulog sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Nakikita mo, Panginoon, o Diyos, ang buhay ng bawat isa na magkakaloob sa araw po ito. Lord, nalain po namin ang bawat kaloob na ito, Diyos, sa inyong pong pagpalain. Inyong tanggapin, Panginoon, o Diyos, at ito, Lord, yan ay maging kaaya-aya sa inyong pong harapan. At tuloy nga, Lord, namin ang bawat kaloob na ito ay hindi po nawawalan ng kabuluhan, Panginoon. Nakikita namin paano ka kumikilos, maging Lord sa pagpapagawa ng aming templo, Panginoon, at lagay din, Lord, sa pangailangan ng bawat nangailangan, Panginoon, na aming pong mga kapatiran, Panginoon Jesus. At talangin po namin sa bawat sana, sa araw po ito, kayo po, Lord, magpala sa buhay ng bawat isa na magkakaloob, O Diyos. Salamat po na maraming pinupuli ka namin at nagkakila sa araw po ito. Sa iyo, aming pong binibigay, binabalik ang pinakamataan sa papuri, para nga salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Bago po tayo magsimula sa pakinig ng salita ng Diyos. Hallelujah, maraming Diyos. Tunay nga Panginoon, na napakabuti mo o Diyos. Ikaw ay tapat. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Ikaw ay Diyos ng kaliwanagan. Ikaw ay banal. Ikaw ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, Panginoon. Salamat po sa iyong walang awa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa bawat araw, Lord, ay masagana mong binubuhos ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya sa buhay ng bawat isa po sa amin na iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito na ginawa mo, na kami may buhay, na nakapagbigay sa iyo ng papuri, pasasalamat sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, dahil kami po sa umagang ito ay nakapagbigay sa iyo, Lord, ng pagsamba, Panginoon, ng pagdakila, pasasalamat, Panginoon, sa mga kamay na itinaas, Panginoon. Salamat dahil meron po kaming kalakasan, Panginoon, na magbigay sa iyo, Lord, ng lahat ng papuring karapat-dapat na sa iyo lamang ibigay, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, inihiling po namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Pupusin mo ng kapayapaan, kagalakan ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang ang mga aral at salita at turo mo sa umagang ito, Lord, ay malaya pong makapasok sa aming mga buhay at magdulot sa amin ng pagpapala, Panginoon, as we obey it sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang title po ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay under pa rin po ng team ng Turnaround, ay Live Above Your Circumstances. Mabuhay sa kabila ng iyong kalagayan, mga pangyayaring kinakaharap, mga pagkakataon na sitwasyon sa iyong buhay. Lahat po sa atin ay may mga sitwasyon o circumstances na hinaharap tayo sa araw-araw. Hanggat nabubuhay po tayo ay ganoon ang setting po natin sa harap ng Panginoon. No? Yung ating pong circumstances ay maaaring magpatakbo at magbigay ng direksyon sa landas na ating tatahakin sa buhay. Marami po sa atin ang nabubuhay sa gitna ng mga kabiguan, disappointment, stress, matinding, tinignan ko po sa dictionary, stress, matinding kaigtingan sa isip. Tayo po pa, kung mag-isip, talagang wagas. Pagka po ganoon, stress na po yun, no? Kapag hinahayaan daw po natin yung mga circumstances, yung mga pangyayari, ang magmaniobra ng ating mga buhay, ay mahirap po yun, mga kapatid. No? So, yung mga kabiguan po at stress, dapat po ay nakokontrol natin o namamanage po natin ng tama sa ating buhay. At praise God, dahil tayo po ay mga anak na ng Diyos, meron na po tayong karunungan, lakas na nanggagaling sa salita ng Diyos upang tayo po i-assist, tulungan sa ating buhay, sa bagong buhay po natin sa Panginoon po. Ang Biblia po ay nagsasabi sa atin na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Magtiwala po sa mga pangako ng Diyos na ituturo niya sa atin yung landas na ating lalakaran sa buhay. Ano man po yung ating kondisyon, setback. Ayan, binanggit po ni Pastor Les nung nakaraan, setback. Tinignan ko po yung setback. Balakid, mga hadlang, ano po, sa buhay. So, ano man daw po yung kondisyon, yung ating mga balakid, hakbang sa buhay, yung setbacks, meron pong dakilang plano ang Diyos sa buhay natin at makapamumuhay po tayo ng victorious sa kabila ng mga circumstances natin sa ating buhay. Yung mga pangyayari, yung sitwasyon, kalagayan, pagkakataon na kinakaharap po natin sa ating buhay. Ang buhay po ay lagi pong magbabato na kung ano-ano upang tayo po ay mag-alala, mag-isip at may stress. Huwag po natin kalilimutan yun, mga kapatid. Kaya po sa buhay po natin ay lagi po tayo maging handa. Po, sabi po sa Bible, magbantay lagi tayo. Dahil ang kalaban, yun ang layunin niya. Tayo po ay laging guluhin, stress. Po. At may mga panahon din naman sa ating kawalan ng pag-iingat, kawalan ng
pag-iingat sa paggawa ng desisyon, pagpili, nararanasan din po natin yung tayo po ay may stress. So, huwag natin laging isisisi po sa kalaban. No? Kung bakit tayo nai-stress. May mga pagkakataon po na tayo rin mismo yung gumagawa ng stress sa ating mga buhay. Po. Nagkaroon po ng pag-aaral ang Nielsen. Ito po isang kumpanya, isa po siyang global provider ng market research and analysis. Nakapokus po sila sa audience insights, data and analytics ito po, na sa mga kababaihan po ng 21 developed countries, no? Nagbigay po sila ng nakakagulat na pahayag. No? Ang mga kababaihan daw po sa India, ang pinaka-stress na mga kababaihan sa buong mundo. No? Nagkaroon po ng pag-aaral po, yung Nielsen. Po. 87% po ng mga babaeng Indians ay nabubuhay sa ilalim ng matinding stress. Buti na lang, di tayo Indian, no? Mga ating kababaihan. Ang isang nakita ko po dito ay ang mga babae, ang mga batang Indian, ang mga babaeng Indian, sa edad na 12 years old, pwede silang ibigay ng parents nila sa fixed marriage. O kahit hindi pa sinisilang yung bata, magkakaroon na ng agreement yung dalawang party, o yan, pagkasinilang yung ating mga apo, yung ating mga anak, ikakasal sila. Ganun po yun. Iyan po yung isa sa mga nakita ko pong stress sa buhay po, sa kultura po ng Indians, mga Indian. Maaaring sa marami nakakaalam sa atin na sa India po ay napakarami mga Diyos-Diyosan. Napakarami po nilang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya, though sila po ay developed countries, ay meron silang mga ganong problema sa kanilang bansa. Lalo-lalo na sa mga kababaihan nila. Imagine po natin, 87% po ng mga kababaihan sa India ay nabubuhay sa ilalim ng matinding kaintingan sa isip. Sobra silang mag-isip, yung mga kababaihan. Pero po doon yung kanilang buhay, ano po, yung pamumuhay nila, yung mga Indians po, na nakasama ko sa Saudi, hindi po sila kumakain ng rice araw-araw. Kumakain sila ng rice tuwing weekend lang. Alam niyo po ang kinakain nila sa araw-araw. Yung mga misis, yung mga babae, 3 times a day, nagbe-bake po sila ng bread. Minamasa po nila yun. Niluluto nila yun. Ganun po yung pagkain nila sa araw-araw. So imagine po natin yung trabaho. Tapos magluluto po sila ng curry. Doon nila sinasawsa yung pagkain nila. Tapos ngayon, paano kung nagtatrabaho pa? So napakaraming stress po talaga yung mga kababayan sa India. Ano po? Ayon din sa survey po ng Economic Times, ito naman po Economic Times, ay isa po itong Indian English Language Business Focused Daily Newspaper na pag-aari ng Times Magazine. Sabi po dun sa survey ng Economic Times, 46% po ng workforce ng India ay nabubuhay sa constant stress at pressure. Yung kanila pong workforce ay nabubuhay sa palagiang stress at pressure. 43% po ay may mataas na body mass index. Yung pong body mass index, ito po yung proportion ng taas, ng bigat mo sa yung taas. Ano? So marami po sa kanila ang nagsasuffer sa kanilang kalusugan. 30% po ay may diabetes. Dito po kaya sa Pilipinas, ilang percent ang may diabetes. At may panganib ng hypertension. 140/90. O 90 po, baliktad po yata. Tama, 140/90. High blood pressure na po yata. High blood pressure na po yun. 140/90. Ang taas. Ako po minsan nagwa 160. 150. Kung nandun po ko sa abroad. Pagka po gano'n, naglalak na yung aking hindi na ako makapagsalita. So, yun po nagagawa ng stress. Nabubuhay po tayo. Tayo po ay nabubuhay sa mundo na kung saan ang ating mga kalagayan ay nakakaapekto sa ating mga buhay. Kung kaya mayroong panawagan na tayo po ay mamuhay ng nakapananaig sa mga
pangyayari sa ating buhay. Kaya po natin yan. Kaya meron pong ganong panawagan sa atin sa panahon po natin ngayon. No? Meron pong isang tao, meron isang lalaki sa Biblia na sa kabila po ng mga circumstansya niya sa buhay, siya ay nakabangon at nakapamuhay sa kabila ng mga ito. Pupunta po tayo sa ating text sa John chapter 5 verses 1 to 15. Magsimula po tayo sa John 5, 1 to 5. Ano po? Ang ginamit ko po ay NIV. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool, which is in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. So, ang tagpo po na ito ay nasa Jerusalem po si Jesus upang ipagdiwang yung isa sa mga pista, hindi po fiesta, pista, festival po, ito po, ng mga Hudyo. Sabi po sa Bible ay pumasok siya sa pintuan ng mga tupa. Ang pintuan po ng mga tupa ay ginagamit upang dalhin yung mga tupang iniaalay doon sa templo bilang handog. Ito po. Na nasa loob na po si Jesus, lumapit siya sa malaking imbakan ng tubig sa Bethesda. At nakahiga po dito sa paligid ng imbakan ng tubig na ito yung mga may sakit, mga bulag, mga lumpo, at mga paralitiko. Ang bawat isa po ay may kapinsalaan sa kanilang katawan at nangangailangan sila ng kagalingan o pagbabago sa kanila pong kalagayan sa buhay. Ang isa po sa grupo na ito ay ang isang lalaki na 38 taon na po siyang may kapinsalaan. Matagal na po siya nanghihingi ng tulong, walimos sa mga tao pong nagpupunta doon sa templo. Marahil po ay napakaliit na ang tingin niya sa kanyang sarili. Napakaliit na ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Bunga ng kanyang kalagayan. Talaga yung kanyang self-esteem ay wala na, mababa na talaga. No? Sabi po sa John 5:6, when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" No? Parang katawa-tawa po yung tanong ni Jesus doon sa lalaki. No? Siyempre po, gusto gumaling ng lalaki. No? Hindi po natin tatanungin yung taong gutom kung gusto ba niyang kumain. Hindi po ba? Siyempre hindi. Po, nyari, nagpunta po kayo dito sa church. Dito si Ate Weng. 11:30. Hindi tatanungin, kumain ka na ba? Ganun pa, no? Sa Tinay kasi, napakabait niyan eh. Pag gutom po kayo, punta kayo dito. Pero parang po muna kayo kay Pastor. Tawag muna po kayo, baka wala si Pastor eh. Walang tao. No? Sa totoo lang po ay walang mali po sa tanong ni Jesus. Ano po? Sali po, ito po isang very valid question. Natanungin po ni Jesus ang lalaki kung gusto ba niyang gumaling. Sa totoo lang, ang sinasabi po ni Jesus ay ito. May mga kaibigan ka na nagdala sa iyo rito. At naging kaibigan mo na ang maraming taong nagpupunta rito. Nalilibre ka na sa pagkain at maayos ka na ngayon. Kung pagagalingin kita, ang buhay mo ay magkakaroon ng complete turnaround. Yun po yung ating tip, no? Kailangan mo na ngayon magtrabaho at makipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao sa iba't ibang antas ng buhay. Nakahanda ka ba sa pagbabagong iyon? Willing ka bang mamuhay above your circumstances? O willing ka bang mabuhay sa ibabaw ng mga pangyayari na iyon? No? May mga tao po na kung mapagagaling ay maaaring piliing manatiling may sakit. Nasanay na kasi sila na may karamdaman at sa kanilang kalagayan ay ayaw na nila ng pagbabago. Ang ilan sa kanila ay malaya sa mga responsibilidad sa buhay at nakukuha nila ang mga bagay ng walang pagkilos o paggawa. Nakasanayan na nila makakuha ng simpatya, salapi, pagkain, pagkalinga at awa
dahil sa kanilang karamdaman at ayaw na nila itong mawala, kung kaya ayaw na nilang mapagaling. Tinatanong po tayo ng Panginoon na parehong katanungan sa umarang ito. Tayo po ba'y nananalangin ng pagbabago? Inaasa mo ba ang tagumpay pero gusto mo talaga, o inaasa mo ba ang tagumpay pero gusto mo ba talaga ng pagbabago? Alam mo ba ang magiging buhay kung ang iyong mga circumstances ay mababago o okay ka na sa kasalukuyan mo kalagayan ngayon, sa kasalukuyan mo kondisyon ngayon? Gusto mo ba talagang mabuhay na nakapaninig sa mga pangyayari sa iyong buhay o nagtatagumpay sa iyong mga buhay? Unang-una po, kung gano'n ang gusto natin, kailangan ay maging handa po tayo sa mga pagbabago sa ating buhay. Number one, be prepared for a change in our life. If you want to live above your circumstances, be prepared for a change. Meron po tayong isang illustration. Isang bansa po ang naharap sa digmaan at ginawa pong compulsory ng Pangulo ng bansang iyon na ang bawat able young people ay magpatala sa army. Isang lalaki po ang gustong mapabilang sa army, pero ayaw niyang mag-undergo doon sa rigid training para ikaw ay mapabilang sa army. Gusto niya maging sundalo, siguro na maganda yung uniforme ng sundalo, nagaganda siya, pero ayaw niya mag-training. Kaya ang ginawa po niya ay gumawa ng paraan. Ipinabunot po niyang lahat yung kanyang ngipin para hindi siya ma-enlist doon sa army. At doon siya po ay physical exam. Siya po ay declared unfit na mag-join sa army dahil hindi dahil doon sa ngipin na pinabunot po niya. Dahil po yung kanyang mga paa ay flat-footed po siya. Yung tinignan ko po sa dictionary, dalpak po yung kanyang paa. Wala pong, hindi siya matatag tumayo. Hindi siya matatag lumakad at tumakbo, kaya po siya unfit. So, ang nangyari ay, nagkamali siya ng pagpili. Kaya ang nangyari, siya ngayon ay gumagamit ng politik. Dahil nagpapustiso na po siya ng ngipin, no? So, makikita po natin na ang mga pagbabago po ay minsan pinihingin natin si Lord. Nananalangin tayo ng pagbabago sa ating mga buhay. No? Pero desidido po ba tayo sa mga pagbabago? Kasi po ang change o pagbabago ay pagbabago rin ng mga pangyayari sa ating buhay. Pagbabago ng mga kaibigan. Nung ikaw hindi ka pa Kristiyano, ganun yung mga kaibigan mo. Nung ikaw ay nakilala na sa Panginoon, namimili ka na ngayon ng kaibigan kasi ayaw mong ma-impluwensya kanila doon sa lumang pamumuhay mo po. Ang pagbabago po ay pagbabago rin ng responsibilidad. Po, pag may mga changes po sa ating buhay, nababago rin po yung ating mga responsibilidad, yung ating mga ginagawa sa araw-araw. Po. Yan po yung pagbabago na yan po yung mga bagay na dulot ng pagbabago kung gusto po natin ng changes sa ating buhay. Kasi hindi po ibibigay sa atin ng Diyos yung anumang hindi natin kayang i-handle. Amen po ba? Hindi ibibigay sa atin ng Diyos yung anumang hindi natin kayang i-manage sa ating buhay. Hindi po ibubuhos ng Diyos o ilalagay ng Diyos sa iyong mga kamay ang anumang bagay na hindi mo kayang saluhin o i-manage po, no? Kaya, kung gusto natin ng breakthrough, kung gusto natin ng pagsulong o tagumpay, maging hangdala po tayo sa pagbabago. Tuloy po tayo sa ating text. Sa John 5:7 po, ay ito yung response ng lalaki. Nung tinanong siya ni Jesus, do you want to get well? Sabi niya, Sir. The invalid replied, I have no one to help into the pool when the water is still. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me. Sabi po doon sa NASB, an angel of the Lord come down and stir up the water. So, marami po mga Bible scholar ang naniniwalang na ang pagkalawkaw o yung pagbula ng tubig doon sa pool of Bethesda ay nagmumula
sa bukal sa ilalim ng lupa na may mga panahon na nagkakaroon ng mataas na pressure. May lokal na paniniwala na ang tubig sa Bethesda ay may kapangyarihan din namang magpagaling. Nung kami po ay maliliit pa, dinadala po kami ng aming parents doon sa Navaliches, doon sa grotto. Meron pong isang balon doon na may tubig po siya. Pagka doon idinom mo yung tubig na yon, ay gagaling ka. At siguro bilang testimony, nandun po yung mga saklay ng mga nagsigaling na raw po. Sino na po nakapunta sa grotto? Wala pa po, no? Wala pa. Kasi nanay ko religyosa po yun eh. So nandoon po yun. Pero nung maliit po ako, tinitignan ko po yung grotto. Tinitignan ko po yung tubig. Okay naman po yung tubig. May takip po siya. Kaya wala pong kitikiti. Ano po? Walang kitikiti. Wala pa, hindi po usindingin po noon. Ano? Parang ganun po siguro, no? So hindi po natin alam kung yung pong pagpapagaling, yung hope ng pagpapagaling sa pool, o yung imbakan ng tubig ay totoo nga, o ito ay isang kwento, alamat lamang. Subalit, alalahanin po natin ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga di inaasahang paraan, at ang Biblia po ay naglalaman ng mga katulad ng mga kakaibang pagpapagaling. Tignan po natin yung mga unusual healing sa Bible. No? Ang isa po dito, yung healing po ni Naaman. Na siya po ay naglublob doon sa Jordan River po. Makikita po natin yan sa 2 Kings 5:10-14 po. Yung nagkaroon si Naaman po, siya po isang kilalang general po. Kilala siyang general sa Syria po. Subalit meron siyang kapintasan. Meron siyang mild form of leprosy po. So sabi sa kanya ni Prophet Elisha, maligo ka, maligo lang yan. Po. So gumaling po siya nung sinunod niya, pero nung una ayaw niya. Po. Ikalawa po ang unusual healing sa Bible ay yung poong yung nililibing na lalaki. No? Nung daiti po siya doon sa buto ni Prophet Elisha, ay nag-resurrect po yung lalaki. Muli po itong nabuhay. No? So kakaiba po yun mga kapatid. Ano? At meron din po yung time na kung si Peter po ay naglalakad po siya doon sa kalye, yung mga may sakit po ay nilalagay doon, lahat po ng malampasan, mapasailalim sa kanyang anino, gumagaling. So imagine po natin yon. At meron din po yung panahon ni Paul na yung matikitan lamang, na mahawakan lamang ni Paul yung mga panyo, ay gumagaling po yung mga tao, may-ari ng mga panyo. No? Ginaya po yun ng El Shaddai. Na yung mga El Shaddai po, may mga panyo silang gano'n, tinataas silang gano'n. Pagka may sakit, gano'n po. Sa Acts 19:11-12 po, no? Kasulat po yun. So doon po sa pool, bawat isa po nakahiga doon ay naniniwala din sila sa healing. Yung pagpapagaling at nakahiga po sila roon upang sila po ay maghintay ng pagkakataon upang yung tubig ay kumalaw ka o bumula po yun, ano? Kaya, nung tanongin po ni Jesus yung lalaki, gusto mo bang gumaling? Ang sagot po ng lalaki ay, gusto ko po sana. Pero walang tumutulong sa akin. Lumusong sa tubig kapag kinakalokaw na ito. No? Sa tuwing pupunta pa lang po ako, nauunahan na po ko ng iba. No? So, ang hinaing po ng lalaki ay lagi merong mas maliksi kaysa sa kanya na lagi naunang lumusong doon sa tubig. No? Walang sino man ang tumutulong sa kanya at sinisisi niya ang iba dahil sa kanyang kondisyon. Tayo po ba ganoon mga kapatid? Kapag tayo ngayon pinagdadaanan, meron tayong mga sitwasyon sa ating buhay, sinisisi po ba natin yung iba? No? Pupunta po tayo sa ating number 2 topic, points. Take responsibility for our life. No? Kung nais po nating mamuhay above our circumstances, akuhin po natin ang responsibilidad sa kalagayan po natin.
Lagi pong madali na ibunto ng sisi sa iba para sa ating mga problema. Alalahanin po natin na yung lalaki ay napunta siya doon sa ganung kalagayan. Dahil doon sa text na binasa natin, meron po nakasulat doon na dahil sa kanyang kasalanan, nagkaganoon po siya. Po, nakita ko po yung isang scene doon sa The Chosen. Ganon din pong sitwasyon, no? Na parang sinasabi doon, yung lalaki nahulog siya sa puno. Kaya siya nagkaganoon. Nung maliit ako, mahilig ako umakit sa puno kasi wala naman nagbabawal. Minsan, muntik na akong mahulog sa puno ng kainito. Ang taas po siguro, more than 30 feet. Buti na lang po nakahawak ako ng gano'n. Kung hindi po, ay baka paralisado na po ako ngayon. So, maaaring yung lalaking ito, nasabihan siya ng parents niya, huwag kang makit sa puno. Pero makit pa rin po siya, no? Katigasan ng ulo, stubbornness po. So, kasalanan po siguro niya yun. Yung ganun yung kasalanan, no? Ano lang po yan, napanood ko na sa The Chosen, ano po. So, ngayon po, na-paralyze po siya. Pero ngayon ay sinisisi po niya yung iba sa kanyang kondisyon. Wala po tumulong sa akin eh. Lagi ako naunahan pag gumalaw yung tubig. So, ganun lagi po yung minsan scapegoat natin. Ganun yung ating sangkalan. Ganun yung hantungan ng ating sisi na wala pong tumutulong sa atin. Tanungin po niyan Diyos si Adan kung bakit siya sumuway. Ang paliwanag po ni Adan, yung babae pong binigay niya sa akin, binigay niya ako ng bunga. Kinain ko po. Nasa Genesis 3 po yan, 12. Ang tanongin po ni Moises si Aaron, bakit po hinayaan yung mga Hudyo na mga Israelita na sumamba sa Diyos-Diyosan? Kilala mo naman sila, sabi ni Aaron. Matitigas ang ulo ng mga yan. Sabi ko sa kanila, sabi nila sa akin, hindi na namin alam kung ano nangyari dyan sa taong Moses na yan. Pero para sa kanila, propeta si Moses. Pero the way na i-address nila si Moses, walang galang. Hindi na namin alam kung nangyari sa tao na yan. Hindi na nila nakita yung ginawa ng Panginoon sa buhay na ginamit si Moses upang makalaya po sila sa slavery. No? Kaya sabi ni Aaron, kilala ko sila, matigas ang ulo nila. Kaya hindi ko kasalanan kung nagkaganyan sila. No? Tayo po ba, para tayo si Aaron minsan, na ayaw natin akuin yung responsibilidad. Sinisisi po natin ang iba. Nakatala po yan sa Exodus chapter 32, 22-24. Gaano kadalas po tayo nakakarinig ng ganoong mga sinasabi ng mga tao? Titigil ako na sana ang pag-inom ng alak, kaya lang yung asawa ko masyadong nakir. Kung naging mabuti lang sana siya, hindi ako naging alcoholic. Sisipagan ko pa sana, pero wala naman nakakakita ng ginagawa ko sa kumpanyang ito. Magre-resign na lang ako. Mga tao, ganun pong katahilan po sa corporate world. Po. Mas mataas sana ang mga grades ko, kaso hindi naman nakikita ng teacher ko. Ayaw naman sa akin ng teacher ko sa ginagawa ko. Mabuti na sana akong Kristiyano, kaya lang hindi na-allow ng church, ng community na ginagalawan ko na ako ay mag-improve. Pot-pot. May mga pagkakataon po napakahusay nating malisi ng ibang tao. It's high time po na akuhin natin ang responsibilidad sa mga ginagawa po natin. Meron po ako ulit sa illustration. Si King William po ng Potsdam ay isang bumisita sa isang bilangguan sa England. Gusto po niya alamin ang bawat pangyayari at mag-offer ng pardon sa bawat
bilanggo po. So, bawat bilanggo po na makaharap ni King William ay nagkiklaim na sila ay walang kasalanan at humihingi ng kapatawaran doon sa kanilang pagkakabilanggo. Maliban po doon sa isang lalaki na inamin po niya yung kanyang pagkakasala. Sinabi ni King William ngayon doon sa prison officer, ilabas sa kulungan ng taong ito bago pa niya mapasama ang lahat ng mga inosenteng tao rito. Alam po niyo ang nangyari. Yung umamin ng kanyang kasalanan, yun ang pinalaya. Pero yung mga nagkiklaim na sila po ay walang kasalanan, nanatili po sila doon sa loob ng kulungan. So, konti lang po yung napalaya. Isa lang yung napalaya. Pero initially, ang gusto ng hari ay marami po ang makalaya. Gusto nga siguro, mapalaya na lahat. Ma-empty na po yung jail para makabalik na po yung mga bilanggo na ito at maging mag-contribute po sa katatagumpay ng kanilang bansa, ng kanilang mga pamilya. No? Nahihirapan po tayo sabihin na tayo ay responsable. Po, ako ang may kasalanan. Sinisisi po natin yung ating mga kaibigan, sinisisi natin yung ating mga pamilya, yung ating environment na ginagalawan, yung mga circumstances po natin kinakarap sa buhay. Oh. Lahat, maliban lang yung ating mga sarili. Ganun pa man, ang gusto ng Panginoon ay akuhin po natin yung pananagutan sa ating behavior, sa ating mga asal, o sa ating mga gawi. Po. Yan po ang gusto ng Panginoon, na tayo po ay magpapakumbaba sa kanyang harapan. At sabi po, pagka ganun daw tayo po itataas ng Panginoon. Ang pagpapalaki po sa bawat isa sa atin at yung environment na ating ginagalawan ay may kinalaman kung ano po tayo ngayon. Pero sa halip na tignan po natin yung masamang sitwasyon, umasa po tayo sa Diyos na handang gumawa sa pamagitan natin kung magtitiwala po tayo sa Kanya. Ilan po sa mga pinakamahusay na tao sa mundo ay may napakamahirap, ay mayroon napakahirap na mga pinagdaraanan na nakaraan. Pero may ilang mga tao na po na sobra-sobra pabor na tinatanggap nila sa buhay, pero sa kabila ng lahat, sila po ay complete failure pa rin sa kanilang buhay. Maraming hirap ang pinagdadaanan po natin. Nung tayo bata pa, pinagdaanan natin, no? Maaaring di supportive sa atin ang ating pamilya. At tayo ay kasalukuyan nakadarama ng kabiguan, pero maaari kang magtiwala sa Diyos at bibigyan kanya ng turnaround o pagbabago sa iyong buhay. Basta willing ka at akuin mo ang responsibilidad sa iyong mga kondisyon. Maraming oras na upang itigil po natin ang paninisi sa iba at na nag-take advantage o nang-abuso po sa atin, hindi tumulong sa ilang kaparaanan o sa anumang kaparaanan. Kunin po natin ang responsibilidad. At magtiwala po tayo sa Diyos, Diyos po ang mag-turn around ng ating mga circumstances sa buhay. Doon po sa John 5:8, ang sabi po doon ay, Then Jesus said to him, Get up, pick up your mat, and walk. Po. Ang lalaking ito po ay paralitiko sa loob ng 38 years. 38 long years po, no? Doon po sa 38 years na yon, hindi po siya makabangon. Hindi niya maiunat ng kanyang kamay at paa, no? Pero this time, sinasabi po sa kanya ni Jesus, iunat mo ang iyong mga kamay at buhatin mo ang iyong higaan at tumayo ka at lumakad. Number 3 po, ito sa ating puntos, stress beyond your ability. No? Nung ginawa po ng lalaki, yung sinasabi ni Jesus, nag-try po siya, nag-work hard siya, nagsikap po siya, ibinigay niyo yung kanyang best, siya po ay nakalakad. Ganon din po sa ating mga kapatid. If we will work hard, kung tayo po yung magsisikap, ibinigay mo yung best mo, mananaig ka sa iyong mga circumstances. Po. Kung gusto mo manaig sa iyong mga circumstances,
Kailangan stretch mo yung ability. Kung gusto mo magtagumpay, isagad mo yung kaya mong gawin. Yung the best mo, ibigay mo upang maabot mo yung minibithing tagumpay. No? Ang lalaki pong ito ay hindi po siya nag-stretch, hindi siya nagtrabaho, hindi siya nagbalat ng buto sa loob ng 38 years. No? Pero this time, siya po ay nagpasya na hindi niya, siya po ay nagpasya doon sa hindi niya ginawa sa loob ng 38 years. Almost 4 decades po siyang, hindi po siya nag-stress. Hindi siya nagtrabaho, hindi siya nag-inat. Ano? So, ang nangyari po ay, doon sa John 5:9, ang sabi po doon, at once the man was cured, he picked up his mat and walked. Na-motivate po ni Jesus yung lalaki. Naudya ko po ni Jesus yung pilay na lalaki na mag-stretch beyond his ability. At ito po ay nagbunga ng healing doon po sa lalaki. May mga pagkakataon po na inaasahan tayo ng Diyos na i-stretch po natin yung ating faith, no? Nahigit pa sa ating kayang gawin, no? Yung previous phase po ng church natin, ito na po ba yung stretch ng ating ability? Kanina po, tinitignan namin ni Pastor Resty yung development po ng ating church. Nakita po namin yung konti na lang pala yung natitira doon para makumpleto na po yung flooring. Ano? Napakaganda po. Napakaganda pala kung naituloy na po natin doon. Ano? Sana po may stretch pa natin yung ating katapatan sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ano po? Para po, nagulat po ako kasi matagal na rin po tayo, hindi nakapunta rin ako dito, hindi ako nakapunta. Malaki na rin po pala yung progress. Ano po? Pero hindi po kasi akong ginagawa doon sa Mangga. Papatayo po ng bahay si Ellis. Ako po yung nagbabantay. Ano po? So nagulat po ako na kung talagang tayo po pala ay bibigyan natin yung the best natin sa Panginoon. Kaya po dyan. Siguro mga 3 phase pa, baka matapos na po. Ano? Yun na lang po naudyokan ni Jesus na stretch po yung kanyang ability. At ito po ay nagbunga ng magandang pagkakataon. Tayo po ganun din mga kapatid na kung i-stretch po natin yung ating ability ay mararanasan po natin yung tagumpay. Doon po sa Bible kay Nehemiah po, nung una kay Nehemiah ay pangarap na may tayo yung pader ng Jerusalem, no? Pero nag-stretch po si Nehemiah ng kanyang abilidad. Nung tinupad ng Diyos yung kanyang pangarap na maitayo po yung walls of Jerusalem. Po. Napakahalaga po kasi ng wall of Jerusalem kasi hindi ka, yung wall sa bawat sitio ng araw, hindi ka basta-basta mapapasok ng kalaban kung yung meron kang wall na nakapaligid sa iyong syudad. Kamukha po ng mas high-end subdivision dito sa atin, no? Sila po ay meron po siyang, sila po ay wall, meron po mga pader na nakapaligid, ano? Yung paglaya po ng mga Hudyo sa Egypt, ano po? Una, iyon po isang panaginip lamang ni Moses, no? Pero nung si Moses po ay nag-stretch ng kanyang faith, no? Yung sa kanyang pangarap ay naging realidad ng mga Hudyo po ay nakalaya doon sa bansang Egypto, no? Meron pong danger when we stretch, no po? Meron pong danger na involved. Pero meron ding faith na involved, no po? At kapag tayo po ay sa Diyos umaasa at nasa panig po natin ng Panginoon, hindi po tayo mabibigo, mga kapatid. No po? Noong ang Panginoon po at ang kanyang mga lagad ay nangingisda, yung mga lagad po ay magdamag, wala silang mahuling isda. No? Pero nung sinunod nila yung sinabi ni Jesus, ilagay nyo yung, ihagis nyo yung lambat doon sa kabilang side. No? Sinunod po niya yun, sinunod ni Peter. No po? Si Peter po ay taal na mangingisda na talaga. No po? Sanay na siya, alam niya ang oras at kung nasaan yung isda. Pero wala siyang nahuli magdamag. Pero kung sinunod niya yung sinabi ni Jesus, ay ang dami po nilang nahuli. Experience na hindi nila mapaniwalaan sa kanilang buhay ng pangingisda. Kaya na parang nangyari, ay sumunod sila sa Panginoon. They were convinced na ang Panginoon ay talagang
He is what He said who He was. Ano po? Ang Panginoong Hesus po ay madalas i-require nire-require po ng Panginoon yung dedicated effort po ng isang taong gusto niyang mapagaling sa kanyang karamdaman. Hindi lagi pero madalas po hinahanap ni Jesus ang pagtugon ng pananampalataya ng isang tao bago siya mapagaling sa kanyang karamdaman. Maaaring ito ay physical na karamdaman o maaaring ito po ay emotional na suliranin. Po. Sinabi ni Jesus sa 10 kaitongin sa Bible, pumunta kayo sa mga pari at magpatingin. No? At habang kung lumalakad yung mga tao papunta doon sa mga pari, nagsilinis po yung mga kinikitongin. No? Nag-effort po sila na sumunod na sinabi po ng Panginoon. No? So, nasa pagsunod ang kagalingan. Nasa pagsunod po ang himala. No? Nakatala po yun sa Luke 17:11 hanggang 19. Ano po? Ngayon po sinasabi ni Jesus doon sa paralitikong lalaki. No? Sa isang naman ay sinabi ni Jesus doon sa lalaki paralyzed yung kamay. No? Iunat mo ang iyong kamay. No? Nang sumunod yung lalaki, kung siya ay mag-effort ay sabi po doon sa Mark 3:5, gumaling po yung lalaki. No? Doon po naman sa isang pagkakataon na yung lalaki ay bulag. Sabi po ng Panginoon ay maghugas ka doon sa pool of Siloam. No? Matapos niyang gumawa ng putik mula doon sa kanyang dura, pinahid po niya doon sa mata ng lalaki. Po. At nung sumunod po yung lalaki, nung maghugas po siya doon sa pool of Siloam, sa John 9:7, nakakita po yung lalaki. So this time po sinasabi ng Panginoon doon sa lalaki, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad. Ito po ay ipagsubok sa faith ng lalaki po kay Jesus. Dahil hindi po kilala ng paralyzed na lalaki si Jesus. Sabi po sa John 5:13, the man who was healed had no idea who it was. For Jesus had slipped away into the crowd that was there. Pansinin po natin na yung lalaki ay hindi niya kilala si Jesus. Hindi niya kilala kung sino yung nagpagaling sa kanya. Basta determinado lang po siya na mabago ang kanyang kalagayan. Ang determinasyon po niyang manaig, magtagumpay, kalisabay ng kapangyarihan ni Jesus na siya po ay mapagaling. Kaya nangyari po yung healing sa kanyang buhay. Ito po ay ang pagsubok sa kanyang kalooban o determinasyon at kakayahang gumawa ng pagsisikap upang tulungan ang kanyang sarili. Hiningi ni Jesus sa lalaki na tangkain ang isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 38 years. Nang sinubukang gawin ng lalaki, naganap yung healing sa kanya. Sabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka, pick up your mat and walk. No? Sa araw po na ito, ang ilan sa atin ay inihilingan ng Diyos na mag-stretch po tayo ng ating faith sa Kanya. No? Ito ang maaari sa ating mga healing, isang mahirap na kondisyon sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, o maging sa ministry. Mag-take effort po tayo, mga kapatid. No? Magsikap po tayo na mayroong pananampalataya. Isa na lang pong illustration. Ito po, life testimony ko po ito. Nung ako po ay nag-aaral na, nasa college na po ako yata nun, ako po ay nabarkada. At yung nanay ko ay may mga pagkakataon na lagi niyang binabanggit sa akin na parang nalulungkot siya doon sa naging buhay ko. Kasi sobra daw ang hirap niya sa akin. Sila po ay nagtahanan ng aking tatay, namuhay sa Maynila, mahirap ang buhay. Ako ang panganay na anak, nagkaroon pa po ako ng polio. Umiiksi po yung kaliwa pong paa ko. So ang testimony ng nanay ko, pagka po umiiyak siya at ako'y pinapagalitan, hindi mo ba alam, siyam na beses kitang nilakad ng paluhod. Mula doon sa pintuan ng San Roque ng simbahan ng Blooming Tree, hanggang doon sa altar. At tuwing ikasyam na araw, ikaw ay naglakad. Hindi ko po alam kung totoo yun.
Baka sinasabi lang po niya, pero niliyosap po yung nanay ko. Niliyosap po siya. Kanina po, nabanggit ko yung gruto. Taon-taon nagpupunta po kami ng gruto. Baba kami pagkain. Tapos namin digirin yung gruto. Kakain kami ng kaldereta, pero hilaw na mangga. Sarap. So, yan po yung lagi ko nag-intake sa parents ko. Nanay ko po. At siguro, dahil doon sa faith ng nanay ko, bagamat mali yung kaparaanan, dininig ng Diyos. Nakalakad doon po ako. Sa totoo nga po, yung kaliwang paa ko pa po pinakamalakas. Ito po yung pinasisipa ko pa tumakit. Bago pumasok ko sa school, nakipawis to pawis kasi nagsisipa kami doon sa labas ng Cecilio Apostol Elementary School, doon sa Tayabas. Alam po ni Pastor yan. Nasa tayuan lang po si Pastor. So, inuunor po ng Diyos, mga kapatid, yung faith po natin po, na kapag stress po natin, nanay ko, stress niya talaga yung, alam yung tamang gawin para po kayo gumaling, no? Ako'y bata pa. Kasi mahirap po ang buhay, siguro hindi ako napapacheck up. Kaya nagkaroon ako ng polio noong araw po. Pero praise God, hanggang ngayon po ay malakas po siya. Malakas pa po yung aking left. Kahit pa po yung nagka-aksidente kami, nagkaroon ako ng sakit dito sa aking lower legs. No? Pero hindi na-apektuhan po yung kaliwang ko po. Okay pa rin po siya. Praise God. Glory to God po. No? Maaari tayo po matagal na nating meron tayong mga bagay na pinapanalangin, sitwasyon sa ating buhay. No? At until now, nananalangin pa rin tayo. Siguro panahon na para mag-stretch na po tayo. Gawin na natin yung nararapat, mag-effort na po tayo, humakbang na po tayo. No? Para mo makita po natin yung gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. No? Tayo po ay hinihilingan ng Diyos na stretch yung ating ability. Nasa ganun po ay maranasan po natin yung blessing ng Panginoon. Hindi po big deal sa Panginoong Jesus yung healing ng lalaki doon sa Pool of Bethesda. Yung ginawa po ng Panginoon yung healing, hindi para tumawag ng attention, bumukaw ng attention sa mga tao. Madalas pong sabihin ni Jesus na huwag mong sasabihin kanino man ang tungkol dito. O kaya naman ay agad na umalis ang Panginoon, tumatalilis siya, palayo, nagtatago sa karamihan kapag meron siyang ginawang himala o miracle. Ano po? Doon sa John 5:14 po, sabi doon, later Jesus found him at the temple and said to him, see, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. Nagbalik ang Panginoon this time. No? Hindi siya nawala in oblivion. No? Muli siya nagpakita po doon sa lalaki. No? Pero nung nagbalik ang Panginoon, ang purpose niya ay upang ipakilala, ihayag yung kanyang sarili sa lalaki nito. No? Pansinin po natin yung sinabi sa kanya ni Jesus. O magaling ka na ngayon. Ito ay nangangahulugan po na mayroong isang panahon doon sa buhay ng lalaki na siya ay nakakalakad. Pero nang siya ay magkasala, sabi sa kanya ng Panginoon, nagkasala siya, kaya siya nagkaganoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, see, you are well again. Stop sinning or something may worse happen to you. So, ang Panginoon po ay niliman yung lalaki. No? Marahil po ay naging disobedient yung lalaki sa early years ng kanyang buhay. No? At ngayon po si Jesus ay hindi lamang nagkaroon siya ng malusog na pangangatawan dahil sa healing po. Sa miracle ng Panginoon. Nais ni Jesus na huwag nang gagawa ng kasalanan ng lalaking ito upang hindi na siya mapahamak o ma-miss out niya ang kingdom of God. No? Gusto po ng Panginoon, ang Diyos po ay nalulugod na bigyan tayo ng tagumpay sa mundong ito. No? Priority niya na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Yun po talaga yung plano ng Diyos sa atin. Hindi lang basta healing, abundant life. Gusto ng Diyos,
makasama po niya tayo doon sa eternity. Ano po? Malapit na po yan. Malapit na po. Marami na po tayong mababasa ngayon sa internet na Peace of the Trumpet 2030, Rapture o Second Coming of Christ. Marami na po. Sabi nga po sa Bible, hindi tayo nabubuhay sa kadiliman, sa kaliwanagan. So nakikita natin yung mga signs, sa mga signs na muli pong Second Coming of the Lord Jesus Christ. Kaya, it's high time na maging matatag po tayo mga kapatid sa ating pinangahawakang pananampalataya sa Panginoon. Dahil malapit na po siyang dumating. No? Last verse po natin, John 5:15. No? Sabi po, the man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well. Which lead us to sa number po natin, don't forget God at all circumstances. No? Sabi po dun sa Deuteronomy 8:11, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Si Moses po yung nagsasabi nito. Sabi niya, don't forget, be careful that you do not forget the Lord your God. Ngayon po nagkaroon ng turnover, pagbabago sa buhay po ng lalaki. At isa na po siya ngayong matagumpay. No? Natagumpay po siya, magaling na po siya. Binibigay po niya yung credit, binibigay niya yung papuri sa ating Panginoon. Pinupuri niya si Jesus bilang responsable sa kanyang kagalingan. Kapag meron pong anumang healing na tayong natanggap sa Panginoon, dapat po ibigay natin sa Diyos ang glory. Paano po ba natin nakakalimutan ng Diyos? No? Number 1 po, nakakalimutan po natin ng Diyos doon sa ginawa niyang pagliligtas sa atin. Deuteronomy 6:12, hindi ko na po yan, inuot nyo na lang po, no? Nakakalimutan po natin ang Diyos by believing the devil's lies. Pinaniniwalaan po natin yung kasinungalingan ng diablo sa ating buhay. Hindi na tayo babasa ng Bible. So, ang dali po nating malinlang ng kalaban pag hindi natin alam ang truth of the Word of God. Katlo po, by going after other lovers. To sa Hosea 2:13, inuwanan po ni Gomer si Hosea. Parang ginawa ng Israel sa Diyos. Po. Na ang mga Hudyo ay nag-go after sa ibang lover niya. No? Kung paano mangyari sa buhay ng mag-asawang Hosea at si Gomer o sa Hosea 2:13. Ika-4, by forgetting God after receiving the blessing. Hosea 13:6 po. Kapag maayos po yung mga bagay-bagay sa ating buhay, ay may mga pagkakataon nakakalimot po tayo sa mga pagpapala ng Diyos at kinukuha natin ang credit sa na ibigay natin sa Panginoon. Mayroong mga nagsasabi sa atin na pinaghirapan ko to, kaya deserve ko. Nag-aral ako, kaya ako narating yung lugar na ito. Malaki ang ipinuhunan ko dito. I take care of my body, kaya ako malusog. No? Dapat ibigay po natin ang credit natin sa Panginoon. Sa lahat po ng blessing na natatanggap natin, lahat po ay yan galing sa Panginoon. Kaya huwag po natin kakalimutan yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kauli-ulihan po, sabi po sa 1 John 5:4-5, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that overcomes the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. No? Nakita po ba natin kung gaano kamangha-mangha ang Panginoon sa buhay ng lalaking iyon doon sa Bethesda. No? Binigyan siya ni Jesus ng absolute turnover. Ikaw rin o tayo rin ay maaaring bigyan ng Diyos ng ganoong pangyayari. Maging overcomer, mananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. God is not limited by the economy or by the medical report. He is not limited by our education or our ability. God is only limited by what we believe. You can become all that God has created you to be. Kaya natin maging overcomer
at makapagbuhay sa kabila ng mga pangyayari o anumang kabiguan sa nakaraan. Hindi mahalaga kung sino ang laban sa iyo o sino ang hindi naging tapat sa iyo. May dakilang palo pa rin ng Diyos sa ating buhay. We can live above our circumstances. Amen po. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Inahiyan po ang lahat na tumayo. Muli po natin ulitin ang ating di ba po, tunay po na we can only live above our circumstances if and only if we have Jesus Christ in our lives. Di ba po, ang tanging kailangan lang natin ay ang Panginoong Jesus. Kaya minsan paawitin natin sa Panginoon na ilapit mo sa iyo. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan ng bawat isa. O Diyos na kamangha-mangha, Panginoon. You are the God of wonder, Panginoon. You are the God of healing. You are the God of miracles, Panginoon. Kahalahan ang iyong mga kapangalan, Panginoon. At tunay nga, Lord, na wala pong makakapantay sa iyo, Panginoon. Kaya naman po sa aming buhay ngayon, O Diyos, ay tulungan mo kami, Panginoon, na sa araw-araw ay lagi pong magtiwala sa iyo, Panginoon. Laging umasa sa iyo, Panginoon. Laging tumingin sa iyo, Panginoon. Na kung wala ka sa aming buhay, wala po kami magagawa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa healing, Lord. Kaya pinabot mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Sa healing sa aming mga buhay, sa aming mga pisikal na karamdaman, sa aming mga spiritual na karamdaman, Panginoon, sa aming mga iniisip, sa mga stress namin sa buhay, Panginoon. Sa iyo may merong kapahingaan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapalaya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil napakabuti mo po, Panginoon. Words are not enough, Panginoon. Upang ikaw ay aming pasalamatan ko. Kaya naman tulungan mo kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay. Na ititigay kami sa iyo, Panginoon, sa paglilingkod, sa pagpupuri, pagsamba sa iyo, Panginoon. Dahil ito ang nakalulugod sa iyong paningin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Your love endures forever.
Panginoon, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, bago po tayo umupo, ay humanap na po tayo ng ating mga prayer partner para po sa inyo natin. Sige po, makinig po tayo sa ilan po nating announcement para sa linggong ito. So, yung Priestly Ministry, magkakaroon po tayo ng team building sa August 24 to 25 sapagkat ito po ay holiday, Monday holiday. So, Sunday after church ay pupunta na po tayo for the details po to be announced pa po dahil mag-meeting po ang ating core mamaya at 5 p.m. online lang naman po. And then, Prayer Mountain. Mag-Prayer Mountain daw po ang ating mga men. So, ito po ay gaganapin sa September 26 to 27 next month po. Sa mga men po natin, mga nais po na sumama, ay magpalista na lamang po tayo sa ating men's ministry leader na si Brother Jonathan Manalaysa. And lastly po, Children's Ministry Annual Planning. Ito po ay na-reschedule sa September 7, 2025. Yan lang naman. Additional po, Women's Ministry, meron po mamayang fellowship after po ng service. Eating fellowship. So, wag po muna uuwi ating mga women's. Okay, tayo po lahat ay tumayo. Ang po, Panginoon. Sa mensahe natin po natanggap ngayong umaga nito ay pinapalalahan at tinuturuan po tayo ng Panginoon na lagi po tayo magkaroon ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. Punais po nating lagi tayong nangibabaw sa naman po problema,
Tandaan po natin mga kapatid, yung nangyari po doon sa lalaking ito, na matagal na po siyang lumpo for 38 years, pero siya po ay nakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon. Ang una ay, dahil nga siya lumpo, lagi po siyang bigo na makatamo ng kagalingan sapagkat wala akong tumutulong sa kanya. So, sinisisi niya ang iba. Pero ang totoo mga kapatid, sabi nga po kanina sa mensahe, ay magkaroon tayo ng responsibility sa ating mga sarili. Ibig sabihin mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Diyos na magtiwala at manampalataya sa Kanya. Pero hindi sapat po yun. Dapat ay ikilos po natin yung ating pananampalataya. Amen. Yun po yung responsibility na sinasabi. Kaya po nang sabihin sa Kanya ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Opo. Tapos, sige, bumangon ka. Bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Hindi rin siya tinulungan ng Panginoon tumayo. Ibig sabihin ay tinuturuan siya ng Diyos na yung faith niya, i-move niya. O ikilos po niya. Ganon din po sa buhay natin mga kapatid. Anumang bagyo, anumang unos, anumang problema, pagsubok sa ating buhay, ay magagawa po natin ito mapagtagumpayan. Sabi nga ng Bible, we can talk to the mountain na lumipat, lilipat eh. So kinakailangan po talaga yung strong faith natin ay pinapatunayan po natin sa magitan ng ating pong pagkilos sa lahat ng ating pong hinihingi o hinihiling sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, ang Lord po natin ay tumutugon sa ating mga panalangin. Naniniwala tayo doon, amen? Pero gusto rin po ng Panginoon na maging bahagi tayo ng katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin. Pagka po nais ng Diyos na ipagawa sa atin ang isang bagay, bahagi po yun ng pagtugon niya sa ating mga panalangin. Gawin po natin. Pagpapala. At sabi nga kanina, baka maging worse pa, no? Pagka naranasan na po natin, nalaman na po natin yung katotohanan sa mga salita ng Diyos, nakilala na natin ang Panginoon, natanggap natin ang kanyang himala, pero binaliwala ulit natin ang kanyang pong pagkilos sa ating mga buhay. Baka bumalik din tayo sa dati, mas malala pa. So, sige po, tayong lahat ay manalangin at magpasalamat sa ating Diyos. Ama, kami po ay nagagalak na magkatipon-tipon dito sa lugar na ito sa Banal mong Templo upang tanggapin po namin ang iyong himala. At tinanggap nga namin, O Diyos, ang himala mo. Salamat sa himala ng pagpapala, himala ng kagalingan, pagpapalaya at pagliligtas mo, Panginoon. Thank you, Lord, for all the blessing and favors, O God, na pinangako mo sa buhay po naming lahat. Tunay po, Panginoon, napaka-blessed po namin, Ama, bilang mga anak mo, Panginoon, na tinawag, pinili, at ngayon, O Diyos, ay sama-samang kaming naglilingkod sa iyo. Lord, panghahawakan po namin lagi ang mga salita mo, sapagkat ang salita mo ay puno ng pangako, at ang mga pangako mo, Panginoon, ay words, Lord, na amin pong tanganan, tindigan, O Diyos, sapagkat ang Diyos na nangako sa amin ay kailanman hindi kami bibiguin. Salamat po, Panginoon, at sa amin pong pag-alis mula sa lugar na ito, ay ingatan mo kami at ang buhay namin, Panginoon, pagliliwanagin mo pa upang maging pagpapala po kami sa aming pong kapwa. Nang sa gayon, O Diyos, lalo kang maparangalan sa aming pong buhay. Maraming pong salamat, Ama. Taas po natin na ating mga kamay. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya kayo at lagi subaybayan, lingapin at bigyan ng kapayapaan, ngayon at kailanman. Sa pangalan na Jesus, alapin magsabi na, Amen. Praise God po, tayo ba'y binago ng Panginoon? Tunay nga na binago na tayo ng pag-ibig ng ating Diyos. Handa na po ba tayong muling umawit at magpuri sa ating Panginoong Jesus? Amen. Awitan muli natin ang ating Diyos na buhay. Takot.